Ang sulat ng diborsyo ay nakahiga ng walang galaw sa kahon ng mesa. Ang sulok nito ay bahagyang nakatiklop, tulad ng huling pasensya ni Marisol na malapit ng maubos. Isang buwan na ang lumipas mula ng kapwa nilang nilagdaan ang kasunduan na tapusin ang 8 taon ng pagsasama. Sa kanilang magarang kondominium sa BGC, Taguig, nagahari pa rin ang artipisyal na katahimikan, 2 estranherong nagbabahagi ng makipot na espasyo habang hinihintay ang panghuling desisyon ng hukuman. Si Rodrigo ay nandun pa rin, naroroon sa apartment na parang walang nangyaring paghihiwalay. Nagsimula siyang gumanap ng papel ng isang nagsisaysing asawa, isang lalaking nagising matapos ang matagal na pagkabigo. Ngunit para kay Marisol, ang biglaang pagbabago ay hindi nagdudulot ng init, kundi nagpupukaw ang likas na kawalan ng tiwala ng isang major ng Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police. Magagabi, bumalik si Marisol sa bahay matapos ang 12 oras na pagbabantay. Namumugto ang kanyang balikat mula sa gabi-gabing halumigmig, halo ang amoy ng baril na laon ng lumigid sa hangin. Bumukas ang pinto mula sa salay, dumating ang maputlang dilaw na liwanag ng kisame. Nakaupo si Rodrigo sa sopa na may hawak na libro, ngunit ang kanyang mata ay nakadikit sa pinto. Nang makita si Marisol, dali-daling tumayo. Bakit ganyan katagal? Nag-aalala ako. Hindi naman may connect ang telepono mo. 3 beses ko nang init-initan ang ulam. Ligo ka muna, kumain kang mainit. Hindi sumagot si Marisol. Hinubat niya ang kanyang combat boots at tuwirang pumasok sa banyo. Hindi matakpan ng ingay ng tubig ang bulong ni Rodrigo sa labas tungkol sa paborito niyang sinigang na kanyang inihanda. Tumingin si Marisol sa salamin. Madilim ang bilog sa ilalim ng kanyang mata mula sa kawalan ng tulog, ngunit ang tingin niya ay nananatiling matalim, katulad ng talim ng kutsilyo. Sanay na siyang basahin ang mga kriminal sa pamamagitan ng pinakamaliit na kilos. Si Rodrigo ay masyadong masigasig. Ang sigasig na iyon ay katulad ng sariwang pintura na ipinahid sa isang bitak na dingding. Sa kanyang propesyon, kapag ang isang paksa ay biglaan at walang malinaw na dahilang nagbabago ng ugali o gawi, nangangahulugang naghahanda ito ng isang malaking operasyon. Umupo si Marisol sa mesa sa harap ni Rodrigo at tahimik na sinundan siya ng tingin. Nagsisilbi siya ng pagkain sa kanyang plato, nagbubuhos ng sabaw ng may labis-labis na pagmamalasakit na nagpapagalaw ng balat. Nagsimulang alalahanin ni Rodrigo ang mga pangyayari noong 10 taon na ang nakakaraan nung maralitang graduate siya na nakatayo sa ulan para makapagbigay ng isang munting buket ng mga bulaklak mula sa dangwa matapos ang kanyang duty. Nagsalita siya tungkol sa mga panata, tungkol sa kung paano siya nakamali sa pag-abot ng trabaho at pag-iwan sa pamilya. Gumawa si Rodrigo ng ganito'y kaakit-akit na pagganap kaya, namumula ang sulok ng kanyang mata at nanginig ang boses, tulad ng siya mismo ay naging biktimang kanyang sariling pagpapabaya. Sol, maaari nating simulan muli ang lahat. Alam ko, napakasamang asawa ko, ngunit hindi ba at lalagpas lang sa kawalan ang 10 taon ng ating kabataan? Ang iyong mamagulang ay umaasaring makakasama tayo. Kagabi, dumaan ako sa kanila. Mahirap ang ubong tatay. Binili ko siyang recliner at mga pinakamainam na bitamina. Ibinaba ni Marisol ang tinidor. Ang kanyang malamig na tingin ay nakatuon sa magandang mukha ng kanyang asawa. Kilala niya si Rodrigo ng higit kaysa kahit sino. Siya ay isang sales director, isang taong nabubuhay sa pamamagitan ng pagmamanipula sa mga kliyente at kasosyo. Ang biglaang pakikipaglapitan niya sa mga magulang niya, lalo na sa tatay, isang impluentibong retired PNP general, ay hindi pagpapahayag ng pagmamalasakit, kundi isang pamumuhunan. Kailangan ni Rodrigo ng imahe ng isang mahalagang manugang para sa mga susunod na negosyo, at higit sa lahat, ayaw niyang lumabas sa kasal na ito bilang isa na pinalayas dahil sa pangangalo niya. Binili mo ba ang regalo para sa aking ama? O binili mo ang kanyang suporta? Direktang tanong ni Marisol. Ang malamig na tono niya ay nakpahinto sandali kay Rodrigo. Mabilis siyang nagbalik.
Nga. Nagtatampo na ekspresyon sa muka. Naglapag, nga, kagamitan at mabigat na huminga. Natakpan ngang katahimikan ang kusina at ang tuktik lamang ngang orasan sa dingding ang bumibilang ng huling segundo ngang pasensya ni Marisol, hindi na siya kumain. Tumayo siya para linisin ang mapinggan, ngunit agad na lumukso si Rodrigo na may nakasalang hitsura, inagaw ang maplato at sinimulan ang pahuhugasan. Ang kanyang mga mata ay lihim na sumusunod sa kanya at ang pagiging palukso-lukso ay hindi may tago sa profesional na tingin ng isang babaeng kalahating buhay. Niya ay ginugol na nakatingin sa mga mata ng pinakatuso at mapanganib na mga kriminal. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Marisol. Nakahiga sa kanyang kwarto, pinakinggan niya ang bawat kaluskos mula sa opisina ni Rodrigo. Hindi rin siya natulog. Maririnig ang tahimik na pagkalabog ng keyboard, ang mahinahon na galaw ngang upuan, at ang halos hindi maririnig na bulong na matukoy lamang ng isang taong may sinanay na pandinig. Ang instinct ng isang operatibo ay nagsasabi sa kanya, dito sa loob ng bahay na ito ay may pinapalabas na dula, at siya ang pangunahing target na tinutukoy ni Rodrigo. Kinaumagahan, nang maalis na si Rodrigo papasang trabaho, sinimulan ni Marisol ang kanyang tahimik na investigasyon. Hindi siya nanghihimasok sa mga gamit tulad ng isang ordinaryong asawang nainggit. Nagsasagawa siya ng inspeksyon bilang isang investigador sa isang eksena ng krimen. Sa opisina ni Rodrigo, lahat ay nasa perpektong kaayusan, ngunit ang kaayusang iyon ay napakatumpak. Lumapit siya sa sulok kung saan nakatayo ang makintab na basurahan mula sa stainless steel, bagong-bago ang nilinis nito. Yumuko si Marisol at maingat na sinuri ang ilalim. Isang maliit na pirasong plastik ang nakapit sa isang tahi. Sa pamamagitan ng sipit, inalis niya ito. Hindi ito basta plastik lamang, ito ay isang SIM card frame ng prepaid na numero, burner SIM. Bakit kailangan NG isang sales director na lahing gumagamit NG opisyal na numero para sa pakikipag-ugnayan sa mga kasosyo ng isang anonymous na SIM, at bakit napakasiguradong tinangka niyang itapon ito sa loob ng sariling bahay niya? Natigilan si Marisol sa gitna ng kwarto. Ang maliit na pirasong plastik sa kanyang kamay ay tila nagbubuhat ng kakaibang lamig. Alam niya na tama siya. Ang buong palabas na kabaitan, mainit na ulam, at mga luhang pagsisisi noong gabing iyon ay isang tabing lamang para sa isang maruming plano. Ang kanyang kalaban ay hindi isang kriminal sa kalye, kundi isang lalaking kasama niya sa higaan sa loob ng 8 taon. Nagsimula ang bagong investigasyon, ngunit sa pagkakataong ito, ang lugar ng krimen ay ang kanyang sariling buhay. Ang piraso ng plastik mula sa burner SIM ay nakahiga sa palat ni Marisol, malamig at matalas, katulad ng katangian ng nagtiwalak nito. Ang isang sales director na ang mahalaga, yang transparency NG bisita card, katulad ni Rodrigo, ay hindi kailanman gagamit ng gayong SIM malibang nagtatayo siya ng isang intriga na nanggangailangan ng ganap na anonymity. Nagsimula siyang manut kay Rodrigo, hindi bilang isang asawang nainggit, kundi bilang isang mangangaso na sumusubaybay sa isang tuso at matalinong lobo. Isang Sabado ngang umaga, nagising si Rodrigo ng mas maaga kaysa karaniwan. Nakasuot siyang damit pangolf, na amoyng mamahaling pabango na may mga notangan sandalwood. Lumilihang imaheng isang maasahan at lalaking lalaki. Nakatayo si Marisol sa balkonahe, nakatingin sa pamamagitan ng bukas na pinto. Nakita niya kung paano maingat niyang sinuri ang kanyang golf club sa trunk ng kotse. Biglang lumingon si Rodrigo at, nang makita siya, malawak na ngumiti. Gising ka na, dadalhin ko ang iyong tatay sa Eagle Ridge Golf and Country Club sa Cavite ngayon. Sumasakit ang likod ng matanda kamakailan. Sa tingin ko, ang magaang na ehersisyo at sariwang hangin ay makakatulong sa kanya. Sumimsim si Marisol sa pintuan, lumitaw sa kanyang labi ang mahina, halos hindi mapansin ng ngiti. Perpektong alam niya na ang golf club ay hindi lamang lugar para sa kalusugan, kundi isang merkado para sa mga lihim na transaksyon, kung saan ang isang bulong ay maaring katumbas ng milyon-milyong piso. Ang kanyang ama, ang retired general kahit nagretiro na,
Ang kanyang autoridad at koneksyon sa industriya na konstruksyon ay napakaraming timbang pa rin. Nais ni Rodrigo na gamitin ang kanyang anino para makaabot sa isang kaakit-akit na proyektong pinapangarap ng kanyang kumpanya. Lumapit siya at sa isang maliksi na galaw, inaayos ang kuwelyo sa suot ni Rodrigo, kilos ng pagmamalasakit, puno ngang pagkukunwari. Kapag naglalaro ka kasama ang papa, tiyaking hindi siya mapagod. Oh, at isuot mo ang pilak na tie-clip na ito. Perpekto itong katukma na iyong damit. Nagulat si Rodrigo, ngunit sa kanyang mukha ay kumislap ang tagumpay. Pinayagan niya siyang ikabit ang tie-clip sa kanyang tali, hindi alam na sa loob ng eleganteng accessory na iyon ay nakatago ang isang ultra-miniature microphone, isang profesional na kagamitan na hiniram ni Marisol mula sa technical division ng kanyang opisina sa ilalim ng pagkukunwari ng serbisyong pangangailangan. Madaling humalik si Rodrigo sa kanyang noo, isang tuyong halik na naamoyan ng kasinungalingan at umalis na may hitsura ng pinakamapagmalasakit na manugang sa mundo. Bumalik si Marisol sa lupeng bahay, nararamdaman ang pagtaas ng kasuklaman sa kanyang lalamunan. Umupo siya sa sofa, binuksan ang laptop at sinimulan ang programa para sa pagsabog ng signal. Hindi ang pagtataksil ng damdamin ang nagdudulot ng sakit, kundi ang pagkasuklam na ginagamit ni Rodrigo ang kanyang mamagulang bilang isang hagdan para sa kanyang maruming karera. Sinasayid niya ang huling pataang karangalan ng isang matandang taong buong buhay na namuhay ng tapat para palitan ang ito nga numero sa kanyang bangko. Ang kanyang kabaitan sa nakaraang buwan ay naging pangmatagalang pamumuhunan, isang maingat na pinag-isipang palabas para ilabas siya bilang isang hindi tapat na asawa at ang sarili niya bilang isang mahabaging biktima sa mga matang ng kanyang pamilya. Umalis ang kotse ni Rodrigo mula sa complex. Nagsimulang pantay na gumala ang GPS signal mula sa tie clip sa screen. Nagswat si Marisol ng earphones. Naglaho ang ingay sa paligid. Naputol lamang ng mabilis na tibok ng kanyang puso. Naalala niya ang unang araw ng kanilang kasal nang ang kanyang ama ay nag-alala na mahirap kay Rodrigo na magkaroon asawang nagtatrabaho sa CIDG at madalas na nawawala sa gabi. Ang ama mismo ang sumuporta kay Rodrigo noon, ipinakilala siya sa mga kinakailangang tao, pinakakatiwalaan siya bilang sariling anak. Ngayon, ang anak na yon ay nagtatago ngang kutsilyo sa likuran, naghihintay ngang tamang sandali para sa isang nakamamatay na suntok sa karangalan ng buong pamilya. Sa golf course, sa pamamagitan ng mikropono, malinaw na narinig ni Marisol ang magalang na tono ni Rodrigo sa pakikipag-usap sa kanyang ama. Ang tunog ng club na tumama sa bola, malakas na tawanan nga lalaking nasa gitnang edad, at papuri kay Rodrigo dahil sa kanyang napakagaling na asawa. Sumagot si Rodrigo ng may kalungkutan at pagpapanggap na pagpapakumbaba. Oh, mausay si Sol, siyempre. Kaya lang, masyadong naakit sa trabaho. Minsan ay nag-isa ako, ngunit para sa kanyang karera, sinisikap kong gawin ang lahat sa bahay para maalagaan niya ng maayos ang kanyang trabaho. Halimaw, sinigla ni Marisol ang kanyang maga kamao ng matalim ang maga kuko sa balat, ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Nahahasik siyang binhingang pagdududa, lumiliha ngang imahe ngang isang inabandunang asawa para maghanda ngang lupa para sa susunod na hakbang ngang kanyang plano. Bawat salita ni Rodrigo ay maingat na kinalkula. Bawat parirala ay tumutugma sa pinakamarupok na punto nga matatanda ang kanilang awa. Naramdaman niya kung paano kumapit ang kanyang puso. Mayroong nga sandali na nais niyang lumayo na lamang, magdiborsyo ng mapayapa para mapanatili ang kahit ilang alaala. Ngunit pinili ni Rodrigo ang landas ng pakikipaglaban sa pamamagitan ng pinakamababang pandaraya. Nais niya hindi lamang ang ari-arian, nais niyang sirain ang kanyang buhay at karangalan, ang lumabas sa kasal bilang isang biktima, makuha ang lahat ng magkasamang ari-arian, at panatilihing buo ang kanyang maskara bilang isang mahalagang manugang sa mga mata ng kanyang ama. Nagsimula ang ulan,
Naging pabago-bago ang signal mula sa golf club dahil sa panahon, matiyagang umupo si Marisol, hindi inalis ang mga mata sa nagbabagong alon ng tunok sa screen. Alam niya na si Rodrigo ay hindi titigil sa pagpapabor sa kanyang ama. Kailangan niyang dahilan bakal na katibayan para palayasin siya sa bahay nang hindi nagbabahagingan kahit isang sentimong ari-arian at sabay na pilitin ang kanyang mga magulang na tumalikod sa kanilang sariling anak na baba. Ang katahimikan ng investigador ay tumutulong sa kanya na mapanatiling maliwanag ang isip, ngunit ang puso ng isang babae sa loob niya ay dumurugo. Nang gabi, dinala ni Rodrigo ang ama ni Marisol sa bahay. Sa pamamagitan ng kamera ang karatik na sasakyan na na-access ni Marisol, nakita niya kung paano maingat na tinutulungan ni Rodrigo ang matanda na lumabas. Pinagdala ang bag ng gamot at bitamina hanggang sa pintuan. Ang larawang iyon ay napakaganda, napaka-preski. Kung hindi lamang niya narinig ang kakaibang tunog mula sa mikropono kaagad pagkatapos na masakay si Rodrigo sa kotse ng mag-isa, hindi siya agad umuwi sa bahay. Pumunta siya sa isang tahimik na kalsada at huminto sa tabing daan. Sa earphone ni Marisol ay nagkaroon ng katangiang pagingay. Bumukas ang pinto ng kotse, pumasok ang ingay ng kalsada sa loob at malapit sa tabi ni Rodrigo ay nagkaroon ng bastos na boses ng isang lalaki na babat sa murang sigarilyo. Huminto sa pahinga si Marisol, pinalakas ang volume hanggang sa pinakamataas. So, handa na ba lahat? Si Boy ay nakatayo na? Tanong ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay hindi na malambot at magalang. Naging malamig ito, matalas at nakamamatay. Huwag magalala, boss. Nahanap ko ang sleeping pill, imported, walang lasa, walang amoy. Isang patak lang sa juice at kahit ang tigresa ay magiging maamo, si Boy ay naghihintay ng signal. Kapag sinabi mo, pumasok agad siya sa papel. Nagkaroon ng matalim na tawa ni Rodrigo. Katulad ng ingay ng pagkagasgas ng metal, naramdaman ni Marisol na nagyelo ang kanyang dugo. Boy, sleeping pill, pumasok sa papel. Ang masusisalitang ito ay nakaisa sa isang karumal-dumal na sitwasyon na hindi niya kayang isipin. Nahahanda si Rodrigo ng isang itinanghal na pagtataksil kung saan siya, na nilason ng pampatulog, ang magiging pangunahing artista. At ang pinakamatalik na kaibigan nito ay gagampan ng papel ng mangingibig. Lumalakas ang pag-ingay sa earphone. Marahil ay gumagalaw si Rodrigo o may isang bagay na nagtatakip sa tie clip. Pinindot ni Marisol ang earphone sa kanyang tainga. Ang kanyang pahinga ay naputol. Tahol na tunog pabago-bago, ngunit sapat para mabigo siya ng sandali. Ito ang mapagtagumpay na tawa ni Rodrigo. Tawa ang isang taong kumpiyansa sa kanyang tagumpay, naghahanda na itapon ang kanyang asawa sa kalaliman. Tingnan natin kung kayang harapin ng major ng sidege ang pelikulang ito. Bulong niya sa sarili bago simulan ang makina. Tinanggal ni Marisol ang earphone. Naging tahimik ang kwarto sa isang mapahamak na katahimikan. Tumingin siya sa labas ng bintana. Kinukuhang dilim ang lungsod. Tulad ng kadiliman sa kaluluwa ni Rodrigo na naghahanda na lunukin siya, ngunit nagkamali siya. Ang pinakamahusay na mga ngaso ay hindi ang unang sumasakay, kundi ang nakakakita ng lahat ng galaw ng kanyang biktima. Sa labanan na ito, wala siyang karapatang matalo. Ang tunog ng makina ng kotse ni Rodrigo ay lumayo. Iniiwan sa tahimik na kwarto ang isang nakakasakal na kapaligiran ng pagkasuklam. Nakaupo si Marisol sa earphone. Ang kanyang mata ay nakadikit sa screen ng laptop kung saan sumasayaw ang maalon ng tunog katulad ng kutsilyo na humahataw sa espasyo. Ang ultraminiature microphone na nakakabit sa T-clip ni Rodrigo ay patuloy na nagtatrabaho ng tapat. Nagpapadalang nakakarumal-dumal na tunay na tunog mula sa siksikang loob ng kanyang mamahaling kotse. Matapos ang golf at pagbisita sa kanyang ama, hindi umuwi si Rodrigo, kundi pumunta sa isang lihim na bar sa isa sa maeskinitang Makati, kung saan naghihintay na ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Boy Bits. Si Boy ay isang kilalang mapagpasan ng
buhay na laging kumakapit kay Rodrigo sa paghahanap ng madaling pera at aliwan. Sa pamamagitan ng pabago-bagong nga alon ng tunok, narinig ni Marisol ang pakalabo nga yelo sa mga baso. Ang bastos na tawangang 1 taong kulang sa edukasyon at ang mga kunwaring buntong hininga ng kanyang asawa. Handa mo na ba lahat, boy? Ayaw kong kahit anong maling hakbang sa gabing iyon. Ang boses ni Rodrigo ay malamig at determinado, katulad ng isang mangangatay na sinisuri ang kanyang nga kasangkapan. Sumagot si Boy ng malapot, lasing na boses, puno ng kaabahan. Boss, huwag mag-alala. Nakabook na ako ng kwarto sa Hotel Remington sa Pasay. Naka-install na ang nakatagong kamera. Nandito ang sleeping pill sa aking bulsa. Mabilis ang pagkilos ng bagay na ito. Sa loob-en 5 minuto, ang iyong asawa ay magiging masunurin katulad ng manika. Kailangan ko lang na mag-alis ng ilang buton, humiga sa tabi, at magkakaroon ka ng kumpletong set ng larawan para itaboy siya sa bahay. Naramdaman ni Marisol ang isang malamig na halimuya na dumaan sa kanyang gulugod, hindi mula sa takot, kundi mula sa matinding pagkasuklam sa lalaking tinatawag niyang asawa sa loob ng 8 taon. Sa kanyang isipan ay lumitaw ang larawan ni Rodrigo, laging elegante, sa perpektong pinakinis na mga damit, may magandang ngiti para sa mga katrabaho. At ngayon, nakaupo siya sa isang madilim na sulok at nagpaplano na mapahiya ang kanyang asawa sa pinakamababang paraan. Nais ni Rodrigo hindi lamang ang diborsyo. Nais niyang sirain ang karangalan ng isang major ng SEDA, gawing isang maruming mansa ang kanyang sarili sa kanyang buhay, para ang sarili niya ay lumabas sa kasal bilang isang biktima. Ganap na makontrol ang lahat ng makasamang ari-arian at panatilihin ang maskara ng isang mahalagang manugang sa mga matang kanyang ama. Patuloy siyang nag-utos. Naging mas mababa ang kanyang boses, ngunit may banta dito. Tandaan, lahat ay dapat na mukhang natural. Dala ko ang aking girlfriend bilang saksi. Gagampan akong papel ng isang asawang nababato nang makita ang kanyang asawa sa higaan kasama ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Kung maayos ang lahat, ibibigay ko sa iyo ang bahagi sa proyekto na makukuha natin sa tulong ng biyenan ko. Sapat iyon para sa 1 taon ng maginhawang pamumuhay. Masayang tumawa si Boy. Ang kanyang paos na tawa ay katulad ng kasiyahan ng isang demonyo. Ayun naman pala, boss, 1 bato, 2 ibon. Maalis mo ang iyong tuyong asawa at mananatili ka sa pwestong manugang ng general. Respeto. Paghit ng baso. Sinigla ni Marisol ang kanyang kamao ng matalim, ang makuko sa mga palat hanggang sa dumugo, ngunit wala siyang naramdamang sakit. Pinigilan ng pagkasuklam ang lahat ng ibang emosyon. Inisip niya na sa loob ng mga tao ng serbisyo, nakita na niya ang lahat ng kabaksikan ng mundo ng krimen. Ngunit lumabas na ang pinakamabagsik na kabaksikan ay nakatago sa isang lalaking natulog sa tabi niya. Itinuturing niya ang kasal bilang isang transaksyon at ang asawa bilang isang piyesang palakumpitansyang laro na kailangang alisin kapag hindi na siya kapakipakinabang. Ang sakit ng pagtataksil ay matagal nang lumipas, ngunit ang pagkasuklam sa kanyang murang katangian ay lumalaki katulad ng tsunami. 1 tao na handang maghihalo ng pampatulog para linlangin ang asawa, handang linlangin ang isang matanda para sa kapakinabangan, ay hindi karapat-dapat na tawagin na tao. Nakalabog muli ang mabaso at ang maruming kasunduan ay natapos na. Nagsimulang maingat na ulitin ni Rodrigo ang plano. Bawat yukto ngang oras, bawat galaw ay inilarawan, katulad ng isang operasyong militar. Isinulat ni Marisol ang lahat sa isang notebook, mabilis at kalmado ang paggalaw ng kanyang kamay. Mga susi salitang, Hotel Remington, sleeping pill, itinanghal na eksena. Tinanda niya ngang makapal na linya. Hindi na ito usapin ng mag-asawa. Ito na ay isang kriminal na krimen kung saan ang biktima ay ang kanyang sarili at ang kriminal ay ang taong may hawak ng susi ng kanyang tahanan. Lumabas si Rodrigo at si Boy mula sa bar. Ang tunong ng kanilang yapa ay nakpapahampas-hampas sa walang taong kalsada, nakpapadala ngang hangin ang mikropono,
Nang sinimulan ng makina ni Rodrigo, nakaupo si Marisol sa kadiliman ng kanyang opisina. Ang liwanag ni screen ng computer ay nagliwanag ng kanyang malamig na mukha. Naalala niya kung gaano ni Rodrigo kaingat siya tawagan sa oras ng kanyang ma-business trip, maingat na tinatanong kung mainit siya, kumain na ba. Lumabas na ang lahat ng mga salitang iyon ng pagmamahal ay paghahanda para sa araw na ito, paraan para lumikha ng imaheng isang perpektong asawa para sisihin siya sa lahat mamaya. Ang kanyang pagkukunwari ay napakalaki kaya nanginginig siya. Sa kotse ni Rodrigo, biglang natuktok ang radyo. Nagpalabas ng malambot na awit ng pagmamahal, isang maanghang na ironiya. Kumantang kanta si Rodrigo sa sarili niya, tila masaya siya sa naghihintay na plano. Huminto siya sa semafore, tinapalpalak ang mga daliri sa manibela. Pagkatapos, kinuha ang telepono at tumawag sa isang taong kaagad na nakilala ni Marisol bilang Trisha, ang kanyang batang girlfriend. Mahal, ihanda ang iyong pinakamagandang damit. Sa Biyernes na gabi, may malaking dula tayong hihintayin. Matapos ang gabing iyon, ganap na akong magiging libre para sa iyo. Walang makakahadlang sa atin. Ang mapanghimod at mapagmataas na boses ni Trisha ay dumagundong mula sa speaker. Isinara ni Marisol ang kanyang mga mata. Nararamdaman ang nakamamatay na pagod, ngunit ang kalooban ng isang sundalo ay agad na pinigilan ang kahinaang iyon. Wala siyang oras para sa kalungkutan, wala siyang oras para sa put. Inihayag kalaban ang kanyang makard. Ang sandata ay handa na, at ang larangan ng labanan ay pinili na. Ipapakita niya kay Rodrigo na ang pagtatangkang siraan ang isang bihasang investigador ay ang pinakamalaki at panghuling pagkakamali sa kanyang buhay. Nang bumalik si Rodrigo, agad na pinilit ng kanyang makamay ang pinto. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng parehong huwad na pagod ng isang taong nagtrabaho para sa biyenan nito. Nang makita si Marisol, sandali siyang natulala, pagkatapos ay pinilit ang isang mainit na ngiti. Hindi ka pa natutulog? Hinihintay mo ako. Napakamasaya ang papa ngayon, lagi kang pinupuri. Nakakalif para sa akin. Tumingin si Marisol sa kanya ng tuwid. Ang kanyang tingin ng investigador tila ay tumatahak hanggang sa kaibuturan niya. Sumagot siya sa walang emosyong tono. Hindi kita hinihintay. Nag-isip lamang ako tungkol sa isang komplikadong kaso. Pumunta ka sa banyo. Naamonggan kita na alak at sigarilyo. Natihilan si Rodrigo at instinktibong naamoy ang kanyang damit baho na madaling maktaho sa banyo. Tumingin si Marisol sa kanyang lilim na umaabot sa sahig, nararamdaman ang pagtaas ng pahamak. Alam niya na ang Biyernes ng gabi ay magiging katapusan ng lahat. Tiwala si Rodrigo na siya ang direktorong palabas na ito, ngunit hindi niya alam na mula sa sandaling iyon, ang script ay nasa kanyang kamay na. Bago pumasok sa banyo, lumingon si Rodrigo. Sa kanyang mamata ay kumislap ang isang mapagtagumpay na ningas, maingat na nakatago sa ilalim ng maskara ng pagmamalasakit. Nagsabi siya nga, isang parirala na itinuturing niya bilang simula ngang kanyang tagumpay, ngunit para kay Marisol, ito ay tumataginting katulad ng isang hatol ngang kamatayan para sa kanyang karera at pagkatao. Biyernes ng gabi, mayroon akong mahalagang pagpupulong sa mga kasosyo sa Hotel Remington. Nais nilang makilala ka rin para talakayin ang proyektong iyong ama. Humanap ngang oras para samahan mo ako. Huwag biguin ang matanda. Ngumiti si Marisol ngang isang ngiting matalas katulad ng punyal. Ang kanyang boses ay pantay, ngunit mabigat. Sige, tiyak na darating ako. Labis din akong nais makita kung gaano katalino ang iyong mga kasosyo. Masayang tumango si Rodrigo at isinara ang pintong banyo. Naiwan si Marisol ng mag-isa sa sala. Ang liwanag ng buwan mula sa bintana ay nagbigay anyo sa kanyang nag-isa ngunit matatag na figura. Ang Biyernes ng gabi sa Hotel Remington. Ito ay hindi lugar kung saan pinlano ni Rodrigo na ilibing ang kanyang karangalan, kundi ang lugar kung saan huhukay siyang libingan para sa kanyang mabababang adikain. Ang palabas ay itinakda na at ang babaeng investigador ay handa para sa isang mapagpasyang kontrasuntok.
Tinakpan ngang kadiliman ang sala, naputol lamang ngang ingay ngang tubig mula sa banyo at ng pantay, malamig na tibok ngang puso ni Marisol. Hindi niya pinahintulutan ang kanyang sarili na maging sentimental na isang asawang naktaksil. Sa mundo nga, Tedje, ang emosyon ay isang siwang na humahantong sa pagkakamali. Pumunta si Marisol sa kanyang kwarto, binuksan ang isang lihim na kahon at kinuha ang isang portable GPS tracker at isang profesional na telephoto lens para sa malayong pagkuhang larawan. Kailangan niyang makita ang mukhang babae na, kasama ni Rodrigo, ay gustong palabasin ang kahiyahiyang palabas ang babaeng tinatawag ni Rodrigo na mahal sa kanyang magpanggap na boses. Para sa isang bihasang major, ang pagganap ng impormasyon tungkol kay Trisha ay hindi mahirap. Trisha 24 taong gulang, empleyado ng departamento ng benta sa ilalim ng pamamahala ni Rodrigo, isang rosas na may matalas na tinik at napakaraming ambisyon, uhaw na gamitin ang kanyang kagandahan para sa mabilis na pagtaas ng karera. Kinabukasan ng umaga, kumuha day off si Marisol sa ilalim ng family emergency. Pinalitan niya ang mahigpit na uniforme ngang isang madilim na sports outfit, mababa ang pagkakasuot ng baseball cap at naksuot ng madilim na salamin, naging isang hindi kapansin-pansing anino sa maingay na karamihan ng Ortigas. Matiyagang naghintay siya sa sulok ng kalsada, 200 metro mula sa gusali ng opisina ni Rodrigo. Nang eksakto sa ika-11 ng umaga, lumabas ang kanyang mamahaling kotse mula sa underground parking, hindi siya nag-iisa. Sa upuan ng pasahero ay nakaupo ang isang batang babae na may magulong buhok, suot ang isang nagsisiksik na damit na nagpapakitang lahat ng hugis ng kanyang kabataang katawan. Ito si Trisha. Pinilag ni Marisol ang kanyang lumang motorsiklo na may kapalit na plato at sumunod, pinanatili ang ligtas na distansya, sapat para hindi mawala sila sa paningin, ngunit hindi magpukaw ng hinala sa isang paranoid na katulad ni Rodrigo. Nagtuloy siya sa ilang malalaking avenida bago lumiko sa isang tahimik na residential area sa Pasig, kung saan sa likod ng namumukadkad ng mga puno ay nakatago ang mahindi kapansin-pansing hotel na may upa sa bawat oras. Huminto ang kotse sa harap ng isang hotel na nagngangalang La Lavanda. Lumabas si Rodrigo at, tulad ng isang tunay na gentleman, nakapalibot sa kotse para buksan ang pinto para kay Trisha. Kinuha niya siyang ang braso at ang kanyang malakas na tawa ay tumagos sa mainit na tanghaling hangin. Napak si Marisol sa tabing ng kalsada at mabilis na pumasok sa isang kainan sa kabila. Sa pagpiling isang mesa sa ikalawang palapag na may direktang tingin sa pasukan ng hotel, itinayo niya ang kamera at itinuon sa nagliliwanag na mukha ni Trisha at ang mapagtagumpay na hitsura ni Rodrigo. Nagkaroon ng tuyo at mabilis na click ng shutter. Sa frame, inayos ni Trisha ang tali ni Rodrigo, ang parehong tali kung saan nakakabit ang clip na may mikropono. Dahil sa ironia, sandali ay bumaksak ang puso ni Marisol. Naglarawan siyang katibayan ng pangangalo niya ang kanyang asawa kasama ang isang taong balak na tulungan siyang ihalo ang pampatulok ng Biyernes ng gabi. Sa pagkakatingin sa pamamagitan ng lens, maingat na pinag-aralan ni Marisol ang mukha ni Trisha. Bata siya, maganda, at punong buhay, ngunit sa kanyang mapanlikhang mata ay nakatago ang isang malamig na pakukulkol. Waluntang na alaala ni Marisol ang sarili niya 10 taon na ang nakakaraan, nang naniniwala rin siyang walang sala sa mga pangako ni Rodrigo, naniniwala na siya ang kanyang ligtas na daungan para sa buong buhay. Nakita niya ang imahe ng isang batang babae, puno ng pag-asa, handang isakripisyo ang mga romantikong okasyon para sa mga duty, handang hindi matulog sa gabi para magluto ng hapunan para sa asawa. Si Trisha ngayon ay katulad niya noon, lasing sa mga pangako nga mayamang kinabukasan at katayuang asawa pagkatapos niyang alisin ang matandang mapag-utos na asawa. Ngunit mas alam ni Marisol kaysa kahit sino, ang isang taong kayang planuhin ang pagpuksa ang isang tapat na asawa ay kaya rin na itapon ang kanyang girlfriend kapag nahanap ang mas kapakipakinabang na kasosyo. Ang maikling ngunit malinaw na simpatiya ay mabilis na pinalitan ng bakal na pahama.
Hindi si Trisha ay isang walang salang biktima. Alam niya ng maigi na si Rodrigo ay may asawa. Alam niya ang katayuan ng kanyang ama at maging siya ay kalahok sa plano ng paggamit ng pampatulog. Hindi na ito pag-ibig, ito ay isang sabuatan ng dalawang bulok na kaluluwa. Inilayo ni Marisol ang kamera sa kanyang bag. Ang kanyang mata ay mapanganib na lumikpit. Maari niyang i-publish ang mga larawang ito ngayon. Mapahiya si Rodrigo sa harap ng mga katrabaho at pamilya, ngunit ito ay magiging masyadong madali. Ang isang investigador ay hindi humahadlang sa mga kriminal sa yuktong panukala. Hihintayin niya hanggang sila ay kumilos. Hanggang ang mga katibayan ay hindi na may kakailang mapuwersahan at ang parusa ay kumpleto at panghuling pagkalugi. 2 oras na lumipas. Lumabas si Rodrigo at si Trisha mula sa hotel. Malambing niyang inayos ang binalahibo-lahibong buhok nito at binigyan siyang maapoy na halik bago sumakay sa kotse. Walang galaw na nakaupo si Marisol, katulad ng isang estatwang bato. Kinuha niya ang telepono at pinasok ang online banking account ni Rodrigo. Ang password ng kung saan ay nadekode niya nung nakaraang gabi. Sa screen ay lumabas ang malalaking gastos sa mga alahas at mga branded na bag. Ginagastos ni Rodrigo ang pamilyang ang pera na mahirap niya namuhay kasama ng kanilang sabay na pangarap. Nang makabalik si Marisol sa bahay, nakita niya si Rodrigo na walang kaguluhang nanonood ng telebisyon, parang walang nangyaring tanghaling tipanan. Nang makita siya, itinayo ang ulo at nagtanong, "Saan ka nanggaling? Pagod ka na ang hitsura. Muli bang nagtampisaw sa trabaho? Hayaan mo, gagawa ako ng orange juice para sa iyo." Tumingin si Marisol sa lalaking gumaganap ngang papel ngang isang espesyal na asawa, habang sa kanyang memorya ay nananatili pa rin ang larawan niya na yakap si Trisha sa labas ng hotel. Ang pagkasuklam ay napakalakas, kaya nais niyang itapon ang kamera sa kanyang mukha, ngunit pinigilan siyang katwiran. Ngumiti siyang ngiting maputla at malamig. "Salamat, nagalusan lang ang ulo ko. Handa ka na ba para sa hapunan ngang Biyernes? Nakapili na ko nga napakaangkop na kaswotan para sa gabing iyon." Nagliwanag si Rodrigo, hindi napansin ang nakatagong kahulugan sa kanyang masalita. Naniniwala siyang si Marisol ay nandaya pa rin ng kanyang makitid na maskara. "Nakabook na ako ng mesa at kwarto sa hotel. Si Trisha at si Boy ay darating din. Nais kong lumapit ka sa aking makatrabaho. Sa hinaharap, kailangan pa natin ng tulong nila." Tumango si Marisol at pumunta sa kanyang kwarto. Binuksan niya ang laptop at nagsimulang iproseso ang malarawang nakuha niya. Hindi niya ito gagamitin para sa isang eskandalo. Ang malarawang ito, kasama ang video mula sa Hotel Remington, ay magiging bahagi ng nakamamatay na suntok na ganap na masisira ang karera at reputasyon ni Rodrigo sa mga matang lupon ng mga direktor ng kanyang kumpanya at higit sa lahat sa mga mata ng kanyang ama. Pahihintulutan niyang tapusin ni Rodrigo ang kanyang papel hanggang sa dulo. Maniwala siyang halos nanalo na siya at pagkatapos ay itatapon siya sa kailaliman ng kahihiyan. Sa gabing iyon, nakahiga sa tabi ni Rodrigo ngunit nakalingon palayo, naramdaman ni Marisol ang isang kakaibang katahimikan. Hindi na siya umiyak, hindi na naramdaman ang sakit. Isang layunin lamang ang mayroon siya: ipatupad ang katarungan sa sarili niyang paraan. Natulog si Rodrigo sa tabi. Marahil ay nangangarap ng bagong buhay kasama si Trisha, ngunit hindi niya alam na ang bawat hininga niya ay nasa ilalim ng pagmamatyag ng isang babaeng investigador. Mapait na ngumiti si Marisol sa dilim. Tingnan natin kung sino ang mas mahusay na artista sa entablado NG Buhayang Sales Director o ang Major NG Sidge. Ang maputlang liwanag ng mga kristal na chandelier sa marangyang restoran ng Hotel Remington ay kumislap sa mga marmol na mesa. Lumilihang ang isang huwad na kapaligiran ng kaginhawahan. Nakaupo si Marisol sa isang eleganteng itim na damit. Ang kanyang makeup ay banayad, ngunit ang kanyang mata ay may tinging katulad ng isang tao na nagsasagawa ng pagmamatyag sa eksena ng krimen. Sa kabila niya ay nakaupo si Trisha, ang kanyang girlfriend, sa isang mapukaw na pulang damit. Sa tabi nito si Boy,
may makapal na mukha na halos hindi kasya sa makipot na ternong damit. Si Rodrigo ay nakaupo sa tabi ni Marisol. Ang kanyang kaliwang kamay ay pabayaang nakapatong sa likod ng upuan niya, isang kilos ng pag-aari, puno ngang kasinungalingan. Sol, ipakilala ko sa iyo si Boy, ang aking pinakamatalik na kaibigan mula pa ng estudyante. At si Trisha, ang aking kanan sa Departamento 90. Ngayon ay walang usapan tungkol sa trabaho, magilih lamang na pakikipag-ugnayan, sabi ni Rodrigo ng may ganyang sigasik na tila isang tunay na pagtitipon ng pamilya. Ngumiti si Marisol ng magalang na ngiti na hindi umabot sa kanyang mamata at tumango sa dalawang tao na sumabuatan sa kanyang asawa para ilusop ang kanyang karangalan. Ang instinct ng isang investigador ay pinilit siyang mapansin ang pinakamaliit na detalye. Ang makamay ni Boy na madalas na humawak sa bulsa ng kanyang Amerikana kung saan marahil ay nakatago ang isang bote na pampatulog. Ang tumataginting na tingin ni Trisha na itinutuon niya kay Rodrigo at ang dinatural na pagiging palukso-lukso ng kanyang asawa sa pag-order ng pinakamatapang na mga inumin. Ang mabuting alak ay nangangailangan ng magandang kasama. Natutuwa ako ng husto na nahanap ng aking asawa ang oras mula sa siksik na iskediul ngang major para marito. Uminom tayo para sa pagkikita. Pinuno ni Rodrigo ang baso ni Marisol ng pulang alak. Sa kanyang mata, sa liwanag ng kandila, ay kumislap ang isang kakaibang ningas. Itinanghal ni Marisol ang baso. Naramdaman niya ang mabangong aroma ng fermented na ubas, ngunit sa kaibuturan nito ay may lasa ng pagtataksil. Dinala niya ang baso sa kanyang magalabi na kunwaring uminom at pagkatapos, habang lahat ay tumatawa sa isang mahalay na biro ni Boy, hindi mapapansin na pinunasan ang likido sa isang makapal na serbilyeta. Lahat ng kanyang magalaw ay ginawa sa loob ng isang bahaging ang segundo, magaan at tumpak, katulad ng kanyang ginagawa sa mga teknikal na paraan sa interrogation room. Ang hapunan ay nagpatuloy sa atsompanamiento ng walang kahulugang papuri. Lagi si Rodrigo na nagsisilbing ang pagkain sa plato ni Marisol, nagpapakita ng labis-labis na pagmamalasakit na nagdudulot ng halos hindi matakpan na inggit kay Trisha. Gaano kakaganda ang pagiging asawa mo ni Rodrigo, Sol. Isang tunay na halimbawang perpektong asawa na hinahangaan ng lahat ng babae sa aming kumpanya. Dapat na talagang maligaya ka na napapanatili mo siya sa loob ng 10 taon, sabi ni Trisha. Ang kanyang boses ay puno ng lason at ambisyon. Tumingin si Marisol ng direkta sa kanyang mata. Ang kanyang malalim, madilim na tingin ay pinababa ang batang girlfriend at pinilit siyang ilihis ang kanyang tingin. Ang kaligayahan ay hindi nasa kung ano ang nakikita ng iba, Trisha, kundi sa kung nangahasbang harapin ng isang tao ang katotohanan. Ang sagot ni Marisol ay sandaling nag-freeze ng kapaligiran sa mesa. Natawa ng matiyak si Rodrigo para baguhin ang lagay ng sitwasyon at muling nagsimulang magbuhos ng inumin. Sa pagkakataong ito, isang maliwanag na cocktail na kanyang pinuri bilang espesyalidad ng restoran, nagpatuloy si Marisol sa kanyang laro. Nagkunwari siyang umiinom, ngunit tahimik na ibinubo ang bahagi sa flower vase sa mesa. Nang lumingon si Rodrigo para makipag-usap kay Boy, nagsimula siyang magkunwaring lasing. Ang kanyang mata ay nabahaw at ang ulo ay bahagyang tumiling sa balikat ni Rodrigo. Parang masyadong matapang ang cocktail na ito. Medyo umiikot ang ulo ko, Rodrigo, bulong ni Marisol sa pinababang boses. Kumislap ang isang pagtagumpay sa mukha ni Rodrigo. Bahagya niyang kinurot ang kanyang balikat, 1 kilos punong kalupitan, nakatago sa likod ng pagmamalasakit. Pagod kayata. Uminom menegi tubig para malis ang gilo, at yuwi na kita. Ibibigay ko muna. Tumayo si Rodrigo, ngunit hindi para magdala ng tubig. Kinuha niya ang tumitibok na telepono. Ang kanyang mukha ay nagpanggap na negosyante. Nagbigay siya na hudyat kay Boy at kay Trisha. Pagkatapos ay tumingin kay Marisol na mangmangdang na tingin na agad niyang tinakpan. Paumanhin tumatawag ang kasosyo para sa proyekto na iyong ama. Lalabas ako ng sandali. Boy, bantayan mo si Sol. Babalik agad ako. Mabilis na lumabas.
si Rodrigo mula sa mesa. Ang kanyang pagmamadali ay isang hudyat para simulan ang maruming palabas na kanyang pinahandaan. Umupo si Marisol, sumasandal sa upuan. Ang kanyang pahinga ay pantay, katulad ng isang taong dahan-dahang inaantok sa impluensya ng alak. Ngunit sa ilalim kanyang mababang nga pilikmata, binibilang niya ang bawat segundo. Ang entablado ay handa na, ang mga artistang pangalawang papel ay kumuhang kanilang mapwesto, at ngayon ay panahon na para sa babaeng investigador na simulan ang kanyang sariling laro. Kagad na naikubli ang likod ni Rodrigo sa ditiyak na salaming pinto ng lobby. Ang kapaligiran sa mesa ay naging nakakasakal na kakaiba. Nakaupo si Marisol na nakasara ang mga mata, tila ganap na niluksong alak ang kalooban ng mayor. Ngunit sa katunayan, ang lahat ng kanyang pandama ay tila nakaanat na katulad ng mga taling gitara, nakakuhang pinakamaliit na pagbabago sa ugaling dalawang katapat niya. Nagpalitan ng tingin si Boy at Trisha, sa tingin ay mababasa ang malisya at hayag na tagumpay. Isinuot ni Boy ang kanyang kamay sa bulsa ng Amerikana at inilabas ang isang maliit na garapon na salamin na walang label. Ang kanyang magaslaw na mga kamay ay nanginig sa kasabikan habang ibinubuhos ang maliwanag na likido sa baso na tubig na nakaharap sa kinaroroonan ni Marisol. Parang ang ating Marisol ay medyo nahilo. Wow, kaya pala ang tigas ng Major. Masama ang ngiting sabi ni Trisha, yumuyukot para matiyak na ang biktima ay tunay na nahulog sa bitag. Umungol si Boy, hinaluan ng pilak na kutsara ang tubig para matunaw ang pampatulog, at inilipat ang baso ng mas malapit sa kamay ni Marisol. Sa sandaling iyon, may dumaan na waiter at nahulog ang tinidor sa sahig tuwid sa paanan ni Trisha. Instinktibong yumukot ito at lumingon si Boy sa tunog ng metal na tumama sa malamig na sahig. 3 segundo. Iyon lamang ang kailangan ng isang operatibo ng espesyal na unit para baguhin ang takbo ng kaso. Hindi binuksan ni Marisol ang kanyang nga mata, ngunit ang kanyang makamay ay gumagalaw ng katulad ng bilis ng multo. Sa pagiging bihasa na pinalang nga, taon ngang pagsasanay, pinagpalit niya ang kanyang baso ngang malinis na tubig at ang baso ni Trisha. Pagkatapos, sa isa pang kidlat na galaw, inilagay ang baso na may pampatulog sa lugar ng baso ng girlfriend nito. Ang buong proseso ay ganap na walang ingay, ni isang patak ng tubig ay hindi natalsik. Nang tumayo si Trisha at muling tumingin si Boy sa mesa, sa unang tingin ay lahat ay tulad ng dati. Sa loob ni Marisol ay nahari ang malamig na lamig. Wala siyang naramdamang takot, walang sakit, walang kahit kaunting pagsisi para sa 8 taon ng kasal. Ang pagtataksil ni Rodrigo ay lumampas na sa hangganan ng dramatikong usapin sa mag-asawa. Ito ay naging pag-atake sa kanyang karangalan at dignidad. Sa pagtingin sa baso na may pampatulog na nakatayo na ngayon sa harap ni Trisha, naramdaman ni Marisol ang bakal na kasiyahan. Ang naknanais na lason ng iba ay nararapat din na tikman ang lason mismo. Hindi siya mag-aatubiling magpakita ng habag, sapagkat sa pakikipaglaban para sa kaligtasan ng sarili, ang kabutihan sa kasamaan ay isang krimen laban sa sariling-sarili. Bumalik si Rodrigo sa mesa na may huwad na pag-aalala sa mukha. Itinago niya ang telepono, mabilis na tumingin sa baso ni Marisol at halos hindi mapansing tumango kay Boy. Umupo sa tabi nito, muling inilagay ang kamay sa balikat ni Marisol at nagkunwaring iginising ito. Sol, gising. Uminom ng tubig para gumaan ang pakiramdam at iuwi na kita. Uminom ka. Bahagya na gumalaw si Marisol, kinuha ang baso ngang malinis na tubig ang dating baso ni Trisha, uminom ng kaunti at muling nag-blackout. Ngumiti si Rodrigo ng isang ngiting nagpapanilabot. Lumingon siya kay Trisha. Ang kanyang boses ay naging matamis-tamis. Trisha, uminom ka rin. Baka nauhaw ka sa kakausap. Uminom ka muna. Pagkatapos ay tutulungan mo akong dalhin si Sol sa kotse. Si Trisha, na walang hinala, kinuha ang baso na may pampatulog na kamakailan lamang ay idinagdag ng kanyang kasabwat at dinala ito sa kanyang ngalabi. Ang liwanag ng kandila ay kumislap sa maliwanag na tubig, tinatakpan ang presensya ng lason. Ininom niya ang lahat ng sabay-sabay, naknanambitan kay Rodrigo
na parang nagpapaalalang gantimpala matapos ang palabas. Tumingin si Rodrigo habang umiinom si Trisha at sa kanyang mga mata ay nakningas ang ningas ngang ganap na tagumpay. Kumpiyansa siyang salup ng ilang minuto, ang asawa at ang girlfriend ay ganap sa kanyang kapangyarihan at magiging hari siya sa larong ito. Sa kwarto ay naging kakaiba ang katahimikan. Ang walang katulad na musika ng restoran ay patuloy na tumutugtog, ngunit para kay Marisol ito ay katulad ng isang martsa ng libing para sa mga bulok na kaluluwa. Naramdaman niya kung paano nabigat ang pahinga ni Trisha. Ang kanyang mata ay lumabo. Pinunasan ni Trisha ang kanyang noo. Ang kanyang mapilik mata ay nangatal, tila naghahangat na sirain ang lumalapitang ulap. Ang pampatulok na kinuha ni Boy tunay na matapang. Hindi nito biglang tinutumba ang biktima, kundi dahan-dahang sinasait ang lakas, ginagawang walang kaloban na manika ang biktima. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang nakaupo sa harap ni Marisol na tahimik na nanonood sa ilalim ngang bababang pilik mata ay nagpapakita ngang klinikal na sintomas ni Trisha. Bahagyang lumapad ang mga balintataw, naging mabilis ang pahinga, pagkatapos ay bumagal. Ang kanyang hindi maingat na kamay ay napatumbang ang pilak na kutsara sa plato na may malakas na tunog. Ang script ay nabago, at ngayon ay panahon ni Marisol na pumasok sa kanyang papel. Ganap na pinakpahinga niya ang makalamnan at binaba ang ulo sa malamig na marmol na mesa kaagad matapos magsimulang mumong ng magulong bagay si Trisha. Ang katahimikan ng dalawang babay ay gumawa ng kapaligiran sa mesa na matindi ang pag-ari, ngunit sa mga mata ni Rodrigo ito ay isang hudyat ng magliliwanag na tagumpay. Kinindatan niya si Boy, pagkatapos ay agad na binago ang ekspresyon sa isang panic-stricken, gumaganap ng isang tapat na asawa. Sol, anong nangyayari sa iyo? Boy, tila lubos ng lasing ang aking asawa. At si Trisha rin. Bakit sila parehong nawalan ng malay? Malakas ang sigaw ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay puno ng huwat na pagkabalisa para ibaling ang atensyon ng mga nasa karatik na mesa. Mabilis na nakisa si Boy. Tumayo at nagkunwaring sumusuporta kay Trisha na humiga sa upuan. Marahil ay masyadong matapang ang alak. Dalhin ko si Trisha sa kotse. Ikaw tulungan si Sol. Mabilis, bago mapansin ni Numan. Naramdaman ni Marisol kung paano humipo ang mga kamay ni Rodrigo sa kanyang mga balikat. Isang alon ng pagkasuklam ang dumaan sa kanyang katawan. Ang makamay na iyon ay kamakailan lamang ay yumakap sa girlfriend nito, naghanda ang lason para sa asawa, at ngayon ay nakunwaring sinusuportahan siya bilang isang kayamanan. Ang instinct NJ investigador sa kanya ay nagimaksik. Ang kanyang makalamnan sa mambraso ay naktiis sa pagnanasang gawin ang isang judo throw at itapon ang hunghang sa sahig. Kinailangan niyang mangitngit at malalim na huminga para panatilihing ganap na pahinga ang katawan, gumaganap ngang papel ngang isang taong nawalan ng malay. Para mahuli ang matandang lobo, ang mga ngaso ay dapat maging sapat na matiyaga para makita ang kanyang huling bitag. Binuhat ni Rodrigo si Marisol, niyakap sa bewang at pinisil sa kanya. Ang amoy ng kanyang pabango, halo ang amoy ng kasinungalingan, ay nagdulot sa kanyang ng pagduduwal. Inakay niya siya palabas ng restoran ng may mabilis ngunit matiwasay na mga hakbang. Sa paradahan, itinatapon ni Rodrigo si Marisol sa likod na upuan, katulad ng isang sako walang kalamnan ng kabaitan na ipinakita niya sa loob ng bulwagan. Inilaga rin ni Boy si Trisha sa isa pang sasakyan. Dalawang kotse, isa't isa, ay umalis sa paradahan at nagmadali sa kadiliman ng gabi patungo sa labas ng lungsod sa Hotel Remington, kung saan hinihintay silang isang nakamamatay na bitag. Sa siksikang espasyong kotse, ibinulakta ni Rodrigo ang maskara. Hindi na niya tinatawag siyang Sol, bumubulong ng isang sumpa. Sa pagtingin sa pamamagitan ng salamin ng likod sa kanyang walang galaw na katawan, masama siyang ngumiti. 10 taon mo ako niloko, Major. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang halaga ng pagiging isang tuyong, mapag-utusan na asawa. Ang iyong tatay ay makikita kung anong klaseng alila ang kanyang minamahal na anak na babae kapag nakahiga siya sa higaan kasama si Boy. Pagkatapos, ang lahat ng ari-arian, ang lahat ay magiging akin.
Nakahiga si Marisol, pinakikingan ang bawat mapait na salitang nakmumula sa bibig ng kanyang asawa. Ang kanyang puso ay malamig tulad ng yelo. Lumabas na ang 10 taon, kanyang kabataan sa kanyang nga mata itinuturing lamang itong tiyagang pagkukulkol. Kinamumuhian niya siya dahil masyadong matagumpay ang kanyang asawa. Kinamumuhian siya dahil anak siya ng isang impluentibong tao na kailangan niyang yumukod. Ang inferiority complex ng isang maliit na tao ay naging ambisyon ng isang mabanggis na hayop. Tahimik na kinabisado niya ang bawat salita nito. Magiging pinakamahalagang psikolohikal na katibayan ito na magpapadala sa kanya sa ilalim ng karagatan. Lumiko ang kotse patungo sa Hotel Remington. Ito ay isang nakaretiro na hotel na espesyalista sa lihim na mga rendezvous at maruming gawain. Si Rodrigo at si Boy ay kumilos ng makakasabay, katulad ng mga profesional na kriminal. Hindi sila tumawag sa kawaning hotel, kundi personal na dinala ang 2 babae sa elevator. Maaga nang nakabuk ni Rodrigo ang isang suite sa itaas na palapag kung saan garantisado ang privacy. Bumukas ang pinton kwarto. Itinatapon ni Rodrigo si Marisol sa napakalaking higaan. Ang maputlang liwanag ng night lamp ay naglihang mapahamak na kapaligiran. Dinala rin ni Boy si Trisha, ngunit nagmukhang naguguluhan sa nakitang si Trisha rin ay walang malay. Walang pakialam si Rodrigo kay Trisha. Abala siya sa pag-alis mula, sabag ng isang digital camera at murang props para sa itinanghal na eksena. Magmadali ka. Boy, tanggalin mo ang kanyang damit at humiga ka sa tabi niya. Akong maglitrato mula sa sulok na ito, magmukhang may pagnanasa. Naintindihan mo ba? Mas nakakahiya, mas mabuti, utos ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pananabik. Naramdaman ni Marisol kung paano lumalapit ang pahinga ni Boy sa kama. Ito ang huling linya. Hindi niya maaring payagan ang marumi at magaslaw na mga kamay nga banyaga na humipo sa kanya. Lahat ng kanyang pandama ay handa ng sumabog. Kailangan niyang hintayin ang sandali lamang na lumingon si Rodrigo para ayusin ang kamera. Iyon ang magiging dulong kanilang palabas na magtatapos sa kanilang sariling kakilabutan. Lumayo si Rodrigo sa pintuan para mahanap ang pinakamainam na anggulo. Kinuha niya ang remote at pinagaan ang ilaw. Binababad ang kwarto sa isang mapahamak na pulang liwanag. Malalim siyang huminga. Sa kanyang mukha ay nakasulat ang ganap na tagumpay ngang isang taong kumpiyansa sa kanyang panalo. Goodbye, aming kasal, mahal na asawa. Bulong niya nang may hindi mapigiling kabastusan. Siya ay humakbang pabalik sa tabi ngang pintuan, nakahanda ng sumigaw ngang panloloko. Pagkatapos na matiya na si Boy ay nasa pwesto na, click, ang kandado ay tuyo na nag-click. Ganap na naisara ang pintong kwarto. Ganap na inilayo sila mula sa labas ng mundo. Sa madilim na kwarto, nananatili ang mga kriminal at ang tagapagpatupad ng katarungan na naktago sa ilalim ng maskara ng biktima. Biglang nagbukas ang mga mata ni Marisol. Ang kanyang tingin ay matalas, katulad ng bagong hinating talim ngang kutsilyo. Wala kahit kaunting bakas ng pagkaantok o epekto ngang pampatulok sa kanyang nga mata. Ang kanyang tingin ay matalas at malamig, katulad ng yelo sa isang taglayang lawa. Dahan-dahan siyang bumangon, ang kanyang magalaw ay walang tunog at magaan, katulad ng isang multo na bumabangon mula sa pagkakalimot. Hindi siya agad tumayo, kundi nagbigay ng kidlat na suntok sa carotid artery ni Boy na kasalukuyang abala sa sinturon nito. Nahulog ito ng mukha pababa, katulad ng isang sako ng patatas na hindi nakapaglabas ng kahit na anong tunog. Walang ingay na tumuntong si Marisol sa malambot na karpet. Nakita niya si Rodrigo na abala sa mga baterya ng kamera sa likod niya, humihinga ang pagtalima ng kayamanan na malapit ng maging sa kanya. Ang katahimikan ni Marisol sa sandaling iyon ay nakakagimbal. Para sa kanya, ito ay hindi na isang kwartong hotel, hindi isang pamilyang pugad, at hindi isang lugar ng katapusan ng kasal. Ito ay isang eksena ng krimen. Si Rodrigo ay hindi na kanyang asawa, siya ay isang kriminal na gumagawa ng pag-atake sa karangalan at dignidad ng isang tao.
Lahat ng mga operasyonal na protokol ay nag-aktibo sa kanyang isipan ng malamig at tumpak. Tumingin si Rodrigo sa salamin. Sa una ay nakita lamang niya ang kanyang sarili, ngunit pagkatapos, sa likod ng kanyang balikat, ay lumabas ang isang mataas, walang galaw na anino. Huminto ang kanyang puso, tila nawala ng hangin, natigilan siya, nahinto ang pahinga. Sa salamin, nakatayo si Marisol nang nakakrus ang makamay sa dibdib. Ang kanyang malabi ay nakakurba sa isang ngiti na walang init. Ang kanyang tingin ay tumatahak sa salaming, tumusok ng direkta sa kanyang bulok na kaluluwa. Dahan-dahang lumingon si Rodrigo. Ang kanyang labi ay walang ingay na gumagalaw. Halos nahulog ang kamera mula sa kanyang makamay. Inilipat niya ang tingin mula kay Marisol patungo sa walang malay na katawan ni Boy sa kama. Sa kanyang sentido ay tumulo ang malalaking patak ng pawis. Sol, paano ka nagising? Ang pampatulog. Humakbang si Marisol patungo sa kanya, pinigil si Rodrigo sa mga toalete. Iniunat niya ang kamay at dahan-dahang isinara ang dalawang buton sa kanyang blusa na magaspang na binuksan ni Rodrigo kanina. Ang galaw ay mabagal, ngunit punong banta. Naghahanap kang pampatulog para sa akin. Kaawa-awa, ngunit ito ngayon ay nasa tiyan ng iyong maliit na girlfriend. Inisip mong ang magkakayahan ng isang sales director ay maaring linlangin ang isang major ng CIDG na sumalungat sa pinakamapanganib ng mga drug cartel. Nanginig si Rodrigo, nais niyang sumigaw, ngunit ang kamay ni Marisol ay kidlat na hinawakan ang kanyang baba. Ang hawak ay napakalakas kaya naramdaman niya na ang kanyang panga ay malapit ng mabasag. Na yumukot si Marisol sa kanyang tainga. Ang kanyang pahinga ay pantay, ngunit ang masalita ay matalas katulad ng talim. Ang sakit ng kanyang kaluluwa ay naging bakal na lakas ng isipan. Nakita niya ang duwag sa mga nakaunat na mga mata nito. Ito ang taong 10 taon ay nangakong pagmamahal sa kanya at ngayon ay lumabas bilang isang kawawa at maluwak na hayop na datnan sa sulok. Huwag subukan, Rodrigo. Nakasara ang pinto, walang malay si Boy, at ang iyong kamera ay na-neutralize ko na bago mo pa ito na yon. Tumingin si Rodrigo sa sulok ng kisame kung saan itinago niya ang nakatagong kamera. Ngayon doon ay isang walang silbing madilim na mansa lamang na tumba siya sa mga tuhod. Hindi na siya tinataglay ng kanyang mabinti. Ang dating tagumpay ay ganap na nawala, pinalitan ng primordial na takot. Tumayo si Marisol at inilabas mula sa bulsa ang isang maliit na recorder kung saan naitala ang lahat ng kanyang maruming pangungumpisal sa kotse at sa kwartong ito. Ang iyong palabas ay maingat na inisip, ngunit ang direktor ay masyadong walang karanasan. Nais mong mapahiya ako para ang aking ama ay magirap sa kahihiyan. Nais na makuha ang lahat ng itinayo nating makasama ng aking pawis at dugo. Nais saniwong Rodrigo ngawa, ngunit ang malamig na tingin ni Marisol ay pinigilan ang pagtatangkang iyon. Hindi niya kailangan ang kanyang huwat na pagsisisi. Kailangan niya na may sakatuparan ang katarungan sa pinakaradikal na paraan. Dahan-dahan na lumapit si Marisol sa kanyang kamera, kinuha ito, sinuri ang memory card, at pagkatapos ay binasag ito sa harapan niya. Alam mo ang pinakakarumal-dumal. Hindi ang iyong pangangalo niya, kundi ang katotohanang naglakas loob kang gamitin ang aking mamagulang bilang pantakip ng iyong kasamaan. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano ang parusa mula sa isang investigador na pinagtataksilan. Tiningnan niya ang malabing ang kanyang kasal, nakakalat sa kwartong iyon. Ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili na ni isang luha ay hindi niya itinulo para sa lalaking ito. Lumapit si Rodrigo at sinubukang yakapin ang kanyang binti, ngunit malamig siyang lumayo, katulad ng pag-iwas sa isang tambok ng basura. Nagsisimula pa lamang ang pinakamasaya, ang kanyang boses ay nakpalabas ng bulwak sa nakalok na kwarto. Tumingin si Rodrigo at nakita na ang dating sunod-sunurang asawa niya ay nakatayo ngayon bilang isang pinakamataas na hukom, handang ibuhos sa kanya ang pinakamarahas na parusa. Ang gabi sa hotel ay nagsisimula pa lamang, at para kay Rodrigo, ito ang magiging pinakamahabang gabing kanyang buhay. Sa takot na napawi si Rodrigo,
tumingin kay Marisol katulad ng isang multo. Ang kumpiyansa ng sales director ay nawala, pinalitan ng panikang takot mula sa pagkilala ng ganap na kabiguan. Mabigat siyang humihinga, naglilingalinga para sa isang paraan palabas, at bigla ay binuksan ang kanyang bibig para tawagan ang kawaninga hotel para sa tulong, ngunit ang reaksyon ng Major ay hindi nakpahintulot sa kanya na gawin iyon. Pinalabas si Marisol bilang isang bagyo. Bago pa makapalabas ang unang tunog mula sa kanyang lalamunan, ang kanyang palad ay nagtatakip sa kanyang bibig, at ang kaliwang binti ay nagbigay nga mabilis na suntok sa ilalim ngang tuhod. Nawala ang balanse ni Rodrigo at bumaksak sa sahig. Ang tunong pakahulog ay tinakpan ng makapal na karpet. Lumiko si Marisol, hinawakan ang kanyang kanang kamay at pinaikot ito sa likuran sa ganitong anggulo na nanggam siya sa sakit, ngunit hindi makapagsigaw. Sol, isang unggol ang naupklan sa kanyang lalamunan abang nagdagdag ing isang pressure point technique si Marisol sa tadyang. Libu-libong oras niya itong pinag-aralan sa gym, ngunit hindi para gamitin sa kanyang sariling asawa. Ngunit ngayon, ito ay nagsilbing isang espesyal na katarungan. Walang awa siya. Sa tuwing sumusubok si Rodrigo na makawala, lalo niyang pinalakas ang presyon at ang kanyang shoulder joint ay nagpalabas ng tuyong tunog, tumahimik. Akala mo ba ay pahihintulutan kitang ipagpatuloy ang murang palabas na ito, bulong ni Marisol sa kanyang tainga. Ang kanyang boses ay napakamalamig kaya nanginig ang kanyang kalikasan. Mabilis niyang inilabas mula sa kanyang bag ang isang piraso ng tela, tiniklop ito at isinaksak sa kanyang bibig. Inalis sa kanya ang kakayahang sumiga. Sa kanyang nga mata ay wala ng aninungang dating pagmamahal, butil na lamang ng malamig na konsentrasyon ng isang taong nagtatrabaho sa isang eksena ng krimen. Inilabas niya mula sa ilalim ngang kama ang isang rulo nga espesyal na lubid na naihanda niya ng maaga. Sa mga dalubhasang galaw, binuhat ni Marisol si Rodrigo at iniupo sa isang kahoy na upuan sa madilim na sulok ng kwarto. Binalot niya siya nga lubid, itinali ang mga kamay, at pa sa upuan sa pamamagitan ng mga profesional na buhol na mas lalong humigpit habang mas pinagsisikap niyang lumaya. Maaari na lamang maglabas ng ungol si Rodrigo. Ang kanyang mamatang puno ng dugo ay tumingin kay Marisol ng may put at sakit. Pagkatapos, tumayo si Marisol, inihagis ang kanyang buhok pabalik at tinanaw ang kwarto, isang pakiramdam ngang kasiyahan ang punan siya. Ito ang kontrol na nawala sa kanya sa loob ng 8 taon ng makasinungalingan ni Rodrigo. Sa siksikang kwartong ito, naramdaman niya ang hininga ng katarungan. Hindi na siya isang daya na asawa, hindi isang biktima ngang maruming itinanghal na eksena. Siya ay si Major Marisol, hawak ang kapalaran ng isang kriminal. Sa pagtingin sa nakakulukot na si Rodrigo sa sulok, nakita niya kung gaano siya naging kawawa. Saan na ang imahe ng isang respetableng direktor? Saan na ang matamis na mga salita? Lumabas na ang ito ay isang duwad na kriminal, handang gumapang sa sahig kung mapagpapagaan ang mata ni Kala. Lumapit si Marisol sa kama kung saan nakahiga pa rin ng walang malay si Boy. Inilipat niya ito sa gitnang kama, pinunit ang kanyang polo shirt at itinapon sa tabi. Ang iyong plano ay para kay Boy na humiga dito. Tama ba? Tulungan ko kang gawin itong mas makatotohanan, sabi niya ng napakakalmado, tila nagtatalakayin ng isang ulat sa kaso. Pumunta siya sa karatig na kwarto, kung saan sa ilalim ng epekto pampatulog ay natutulog si Trisha. Madali niyang inilipat ang magaan na katawan nito sa kwartong ito. Inihiga niya si Trisha sa tabi ni Boy. Ibinigay sa kanila ang isang postura ng mga makasintahang nakatulog matapos ang isang maapoy na gabi. Tinakpan niya silang manipis na kumot. Iniwan ang mga pahiwatingang kamakailan lamang na pagiging malapitan. Sa mahinang liwanag, perpekto ang eksena. Ang pinakamatalik na kaibigan at ang batang girlfriend ay nagtatangkilik sa isang kwarto ng hotel habang ang asawang nanloko ay nakaupo na nakatali sa kadiliman. Kinuha ni Marisol ang kamera ni Rodrigo. Inilagay ito sa mesa na nakatutok ang lens sa kama, handang kuhanan ang sandali ng kanilang pagkagising.
Tiningnan niya ang resultang kanyang trabaho ng may kamanghamanghang katahimikan. Hindi siya nakaramdaman ng pakasuklam kay Trisha o kay Boy. Sila ay mapiyesa lamang sa laro ni Rodrigo. Ang nararapat sa pagdurusa ay nakaupo ron, pinilit na manood habang ang kapalaran na inakala niyang kanya ay bumalikwas laban sa kanya. Umupo si Marisol sa upuan sa harap ni Rodrigo. Nagbuhos NJ baso NJ tubig at uminom. Kung gayon, kung paano ang palabas, napakabuhay, hindi ba? Nais mong mahuli ako sa pangangalo niya, bibigyan kita nga pangangalo niya na hindi mo malilimutan sa buong buhay. Ngunit hindi ako ang mahuhuli. Kayong lahat. Tumingin si Rodrigo sa kanya. Mula sa kanyang mata ay dumadaloy ang luhang sakit at put. Naunawaan niya na mula sa sandaling ito, ang kanyang buhay ay napatakbo sa isang patay na dulo. Tumingin si Marisol sa relo. 6 na oras pa bago sumikat ang araw. 6 na oras para mapasin ang pagkasirangang isang mapagkunwari. Ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili, hindi sa mga kakayahan sa pakikipaglaban, kundi sa katotohanang pinanatili ang malamig na ulo at hindi naging isang babaeng lulong sa galit ng paghihiganti. Nagsagawa siya ang investigasyon at ito ang pinakamahalaga niyang kaso. Inilipat niya si Trisha ng mas malapit kay Boy. Inilagay ang kanyang kamay sa bewang ni Trisha. Sa frame camera, ang posturang iyon ay magiging hindi mapabulaan ng katibayan ng kanilang maruming ugnayan. Malamig siyang ngumiti. Magandang gabi, mga artista ko. Sa umaga, magsisindi ang ilaw at makikita ng mamanunod ang tunay na mukha ng isang mahalagang manugang. Tumayo si Marisol at pumunta sa balkonahe, pinakmastan ang natutulok na lungsod. Alam niya na pagkatapos ng gabing ito, ang kanyang buhay ay magsisimula sa isang malinis na pahina, malaya at malinaw, tulad ng hindi kailanman lumapit ang kadiliman sa kwarto. Berde lamang na ilaw ng air conditioning ang nagliwanag ng mukha ni Rodrigo. Patuloy siyang nagsisikap na makawala. Sa kanyang lig ay lumabas ang maugat at ang kanyang mamatang punong dugo ay tumingin kay Marisol nang may kagustuhang punit pirasuin siya. Inilipat ni Marisol ang upuan at umupo sa harap ng nakataling lalaki. Dahan-dahang kurus ang mabinti. Ang kanyang postura ay katiwasayan ng isang investigador na ganap na nagkokontrol sa hinihinalang tao. Nagsimula siyang mag-enumerate ng mga katotohanan ng may kamanghamanghang katumpakan. Mula sa burner sim na itinapon niya hanggang sa mga biyahe kasama ang kanyang ama sa golf club ng Cavite kung saan tinangkilik niya ang kanyang kawalan ng pansin hanggang sa pagpupulong kasama ang kanyang maruming kaibigan sa bar para talakayin ang plano ngang pampatulog. Ibinalita ni Marisol ang lahat sa ganyang detalye na nanginig si Rodrigo. Ang kabayuan ay nilabasan ng pisikal na sakit. Hindi niya mapaniwalaan na ang bawat hakbang niya, bawat salita sa loob ng isang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mikroskopyo. 8 taon mong inisip akong isang tanga. Inisip mong dahil sa aking trabaho, hindi ko mapapansing ang pagtataksil sa aking sariling tahanan. Nagkamali ka, Rodrigo. Tumpag dahil sa pagiging investigador ko, nagkaroon akong sapat na pasensya para panoorin ang iyong karumal-dumal na palabas hanggang sa dulo. Tumayo si Marisol at kinuha ang telepono ni Rodrigo. Ginamit niya ang kanyang fingerprint para i-unlock ito. Sa screen ay lumabas ang 10 nga mapanghimod na mensahe mula kay Trisha at bastos na mga biro mula kay Boy. Mahinahon na pumasok si Marisol sa kanyang matrabaho at pakikipag-usap na group chat. Ang kanyang madaliri ay mabilis na gumawa ng isang mensahe ng pag-amin sa ngalan ni Rodrigo, humihingi ng paumanhin sa inyong lahat. Nakamali ako sa lihim na pakikipag-ugnayan kay Trisha sa likuran ng aking asawa. Kami ni Boy ay ngayon sa Hotel Remington. Lubos ang aking kahihiyan dahil sinubukan kong siraan si Marisol. Patawarin ninyo ako. Pinindot niya ang send para sa ilang pinaka-impluentibong tao sa kanyang bilog at sa HR department ng kanyang kumpanya. Ang matunong nga isinenteng mensahe ay katulad ng magagunshot na naging wakas ng kanyang karera at reputasyon. Nagungol si Rodrigo,
Luha at pawis ang dumadaloy sa kanyang mukha. Desperadong umiling-iling siya, ngunit walang silbi. Huwag akong tingnan ng ganyan. Ikaw mismo ang pumili ng Hotel Remington bilang libingan ng aking karangalan. Ngayon ito ang magiging libingan ng lahat ng mayroon ka. Umupo si Marisol sa higaan, tinitignan ang natutulog na sina Boy at Trisha. Sa katahimikan ng mahabang gabi sa kanyang memorya ay lumipas ang mga larawang naganap sa lubngang 8 taon ng kasal. Arawng kasal, nang nanumpa si Rodrigo na magiging kanyang matibay na kanlungan, mga huling hapunan nang hinihintay siya. Ang lahat ng mga salitang ito ba ay katotohanan o mula pa sa simula ay isang pamumuhunan lamang para mapaakyat ang hagdan ng karera sa tulong ng karangalan ng kanyang ama. Naunawaan niya na ang sagot ay hindi na mahalaga pa. Ang kanyang damdamin para kay Rodrigo ay katulad ng isang gusali na ang lahat ng panlup na haligi ay natanggal na. Sa labas ito ay mukhang matibay, ngunit mababago mula sa pinakamaliit na hangin. Sa kabing ito ay hanap na bumagsak. Naramdaman niya ang gaan isang malinis na kawalan, walang put, walang pagsisisi, tanging ang gawain na tapusin ang kaso. Dahan-dahang umabot ang oras. Tinahimik si Rodrigo at humiga katulad ng isang basahan sa upuan. Namumupo si Marisol sa kadiliman, binabantayan ang kanyang nahuli. Hindi siya natulog. Ang pagiging handang isang sundalo ay tumutulong sa kanya na mapanatili ang ganap na konsentrasyon. Tumingin siya sa balkonahe. Ang lungsod sa labas ay patuloy na nabubuhay. Sa kwartong ito, isang buhay ay namamatay para ang isa pa ay muling mabuhay. Ang aking mga magulang ay inakala kang anak. Ang tatay ay nanganganib ang kanyang reputasyon para matiyak ang iyong makontrata, pinakakatiwalaan kabilang sariling anak. At ngayon ang anak na iyon ay nagtatagong kutsilyo sa likuran, naghihintaying tamang sandali para sa isang nakamamatay na suntok sa karangalan ng buong pamilya. Ang kanyang salita ay tumitilapon sa kadiliman. Hindi niya kailangan ang kanyang sagot, kailangan niyang marinig para ang kahihiyang ito ay makapasok hanggang sa kanyang mabuto bago sumikat ang araw. Tumayo siya, pumunta sa banyo, binasa ang tuwalya at pinunasan ang mukha. Ang lamig ay lalo pang nakpalakas sa kanyang konsentrasyon. Sinuri niya ang recorder, ang kamera. Lahat ay handa na para sa mapuputol na umaga. Tumingin si Rodrigo sa kanya. Sa kanyang tingin ngayon ay isang mahabaging pamumuto lamang. Nais siyang malagpasan, sabihing pinagagawa siyang iba, ipaalala ang dati, ngunit anggak sa kanyang bibig ay pumigil sa huling kasinungalingan. Tumingin si Marisol sa kisame, binibilang ang mga segundo, ang pinakamahabang gabing ang kanyang buhay ay malapit ng matapos. Tapos na ang lahat, Rodrigo. Mula sa sandaling ito, hindi ka na aking asawa o ang manugang na aking ama, isang maruming mansa ka lamang na papalisin ko kapag lumabas na ako sa pintuan. Nakatayo siya sa bintana. Sa abot tanaw ay lumitaw ang isang rosas na guhit ng liwanag, tumastas sa gabi-gabing kadiliman. Ang unang nga sinang araw ay pumasok sa kwarto, nagliwanang ng kaguluhan sa kama at ng kawawa na lalaki sa sulok. Sinalubong ni Marisol ang liwanag. Ang mga na major ay nagliliwanag na hindi matitibag na determinasyon. Nagsisimula na ang bagong araw at ang palabas ni Rodrigo ay matapos sa kakilabutan ng araw. Ang matulin na liwanag ng umaga ay dumaksok mula sa mga kurtina. Nagliwanagang mga alikabo na lumilipad sa hangin na puno nga amoy nga alak at masasamang layunin. Nakatayo si Marisol sa bintana. Ang anino niya ay matagal at malamig. Sa kama, ang unang nagbangon si Boy. Nagungol at hinawakan ang ulong pumipiglas mula sa pampatulog at kamakailan ay tinanggap na suntok. Ngunit nang naunawaan niya na nakahiga siyang hubad sa tabi ni Trisha at si Marisol ay nakatayo nang nakakrus ang mabraso sa pagtingin sa kanya, tumawa at lumukso katulad ng isang napaso. Ang kanyang mukha ay naging puting kasing puting lona. Ano ang nangyayari? Marisol, nagulantang nasambit niya, desperadong pinagtatakpan ang sariling kumot. Ang kanyang manatataranta na mata ay pumunta kay Trisha
na dahan-dahang nagigising din. Pinunasan ni Trisha ang kanyang mga mata. Ang pampatulog ay hindi paganap na nawala, ngunit nang makita ang malamig na mukha ni Marisol at ang mabahong si Boy sa tabi niya, nagpalabas nakakalantok na sigaw at nagtatrong tumungo sa sulok ng kama. Hindi nagsalita si Marisol. Mahinahon siyang lumapit sa sulok, kinuha ang isang kutsilyo at pinutol ang manggalubit, inalis ang gag. Bumaksak si Rodrigo sa sahig dahil sa kawalan ng sensasyon sa mga paa niya. Hindi siya makabangon, hindi magkaroon ng lakas para lumaban. Nang makita ang girlfriend at kaibigan sa nakakahiyang postura sa kama at ang telepono sa kamay ni Marisol na nakatutok sa kanya, naunawaan niya na ang lahat ng galandas ay hinarangan na. Gumapang siya kay Marisol at kumapit sa kanyang pantalon. Ang kanyang mukha ay basang luha at uhog. "Sol, patawarin mo ako. Sila ang nagpagawa sa akin. Nakamali ako. Bigyan mo ako nga pagkakataon na ayusin ang lahat. Huwag mo itong video ipadala. Papatayin ako nga, tatay mo." Humakbang pabalik si Marisol, iniiwasan ang marumi niyang haplos. Ang paghamak ay tumaas sa kanyang lalamunan. Tumingin siya sa kanya bilang isang insekto na nagpapaligoy sa dumi. 8 taon ng kasal, 10 taon ng kabataan at lahat para sa isang kawawang duwad na ito na kinakaharap na ang makinahinatnan. Wala siyang naramdamang kasayahan sa pagdurusa, kasuklaman lamang sa sariling pagpili sa nakaraan. "Akala mo ba, mayroon kang karapatang banggitin ang aking ama? Isang tao na nagnanais na maghihalong ang pampatulog sa kanyang asawa para makuha ang ari-arian, naglakas loob bang humingi ng pagkakataon?" Ang kanyang boses ay bakalatuyo. Inilabas niya mula sa bag ang isang pakete ng mga papel, isang bagong kasulatan ng diborsyo na inihanda niya ng gabing iyon. Itinapon niya ito sa kama, tuwid sa naguguluhang sina Trisha at Boy. "Lagdaan mo, alis ka ng walang dala. Ang tsondo, ang kotse, at lahat ng aming iPhone ay nananatili sa akin. Ito ay mura na presyo para hindi ko ipadala ang video at ang audio recording sa pulisya at sa lupon ng direktor ng iyong kumpanya." Tumingin si Rodrigo sa mga kasulatan. Ang kanyang mamata ay naging malabo. Ang pag-alis ng walang dala ay nangangahulugang mawala ang lahat ng naipon niya sa loob ng 10 taon, mawala ang pundasyon ng karagdagang buhay. Ngunit sa pagdungaw sa walang awa ng mga mata ni Marisol, naunawaan niyang wala siyang pagpipilian. Nakaupo sina Boy at Trisha sa kama, napahiya at nasira, hindi naglakas loob na magsalita. "Mabilis. Ang aking pasensya ay sinusukat sa mga segundo." Utos ni Marisol. Sa nanginginig na kamay, nilagdaan ni Rodrigo ang kasulatan ng lubos na kahihiyan at galit. Kaagad na naabot ang kasulatan ni Marisol, sinuri, at inilaga sa bag. Pinatay niya ang recording sa telepono at nilingon ang 3 kawawa sa mamahaling kwarto. Ang inyong palabas ay karumal-dumal, ngunit ang katapusan ay naging makatotohanan. "Trisha, maari mong kunin ang lalaking ito para sa iyong sarili." Mula sa sandaling ito, wala siyang dala kundi ang kanyang duwad na katangian. "Ikaw naman, Boy, ipanalangin mo na hindi ko matakpuan ang katibayan ng pinagmulan ng pampatulong iyon, kung hindi ang iyong lugar ay sa kulungan, hindi sa hotel." Lumingon si Marisol at pumunta sa pintuan. Hindi siya lumingon sa namamakaawang tingin at nasiraan ang dating hitsura ni Rodrigo. Para sa kanya, ang ugnayang ito ay namatay na noong bago pa may sara ang pinto ng kwartong ito ng nakaraang gabi. Sa gilid ng pinto, lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang kanyang tingin ay malamig, tulad ng isang estranherong tao. "Tipunin ang iyong magamit at umalis sa aking bahay ng walang antala. Ang iyong magamit, inilagay na namin ng aking ina sa labas ng pinto. At huwag kang magpakita sa aking paningin, kung hindi ay hindi ko maaring matiyak na ang sikreto ay mananatiling sikreto." Pumasok ang pinto, iniwan sa likuran ni Marisol ang kaguluhan ng nabunyag na kasamaan. Lumakat siya sa pasilyo ng hotel. Ang dagundong ng kanyang gahakbang ay nakpalabas ngang matiyak at malakas na tunog. Pinuno ngang umaga ang lobby. Malalim na huminga si Marisol. Naramdaman kung paano pinupuno ngang kalayaan ang kanyang dibdib.
tapos na ang palabas. Ngayon ay panahon na para simulan ang sarili niyang bagong buhay walang anino ng magamapagkunwari. Sa daan patungo sa serbisyo, mula sa isang anonymous na account na ginawa niya ng gabing iyon, ipinadala ni Marisol ang audio recording ng mga pangungumpisal ni Rodrigo at ang video mula sa Hotel Remington sa mga email address ng lupon ng mga director at ng HR department ng kanyang kumpanya. Hindi niya ginawa ito para sa paghihiganti, kundi para sa katarungan. Isang tao na ganun ang bulok ng kaluluwa ay hindi karapat-dapat na umukupa ng posisyon ng sales director sa isang malaking korporasyon. Wala pang 2 oras, ang telepono ni Rodrigo ay paputok na mula sa mga tawag ng pangangailangan na lumitaw sa pamamahala. Ang domino effect ay sinimulan na. Si Rodrigo ay agad na pinagbawalan sa trabaho para sa isang panloob na investigasyon sa paksang ng amoralidad at posibleng paggamit ng posisyon para sa personal na layunin. Hindi rin nakaiwas sa mga kahihinatnan si Trisha, pinaalis siya, at ang mga larawan mula sa hotel ay aksidenteng nakarating sa kanyang mga magulang sa probinsya. Nasa kahihiyang ito ay pinalayas siya sa tahanan. Umalis ng maaga si Marisol sa trabaho para makatakpong kanyang ama. Nakaupo ang matanda sa sala. Ang kanyang kulay abuhing buhok ay nanginginig habang ikinukwentong kanyang anak na babae ang lahat. Inilagay niya ang recorder sa mesa para marinig ng matanda kung anong makasamaan ang sinasabi ng mahalagang manugang sa kanyang likuran. Matagal na umayuno ang ama. Ang kanyang manipis na mga kamay ay kumapit sa mga armrests ng upuan. Malalim na kabiguan ang nakikita sa mga kulubot sa paligid ng kanyang nga mata. Ang kanyang tapat na buhay ay malapit ng mapaglaruan ng kasakiman ng isang maliit na tao. Patawarin mo ako, Sol. Ako ang nagdala sa kanya sa ating tahanan. Tinulungan ko siyang umakyat at ganitong kasakit ang ginawa niya sa iyo. Hinawakan ni Marisol ang kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang tingin ay matibay at mainit. Hindi mo kasalanan, tatay. Kasalanan ng kasamaan ng tao. Ako ay isang investigador. Kung hindi ko mapoprotektahan ang aking sarili at ang aking pamilya, paano ko poprotektahan ang mga tao? Ipinagmamalaki ko ang natapos ko ng ganitong paraan. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Tumingin ang ama sa kanyang anak na babae, at sa kanyang matandang mamata ay nagliwanag ang pagmamalaki. Ang kanyang anak na babae ay hindi nasira. Sinalubong niya ang bagyo ng may tapang ng isang sundalo walang luha at eskandalo, gamit ang kanyang isipan para mabunyag ang katotohanan. Lumabas si Marisol sa balkonaheng tahanan ng kanyang mga magulang at malalim na huminga. Ang hangin matapos ang maikling ulan ay sariwa. Naramdaman niya ang isang kamanghamanghanggaan, katulad na pagbagsak ng bato na matagal na pinasan sa kanyang mabalikat. Ang kasal ay isang mahabang at kasinungalingang landas, ngunit ang presyong binayad para sa kalayaan ay sulit. Nagliwanag ang langit sa itaas ng lungsod. Lahat ay naging malinis at malinaw, katulad ng kanyang kaluluwa. Nang gabing iyon, bumalik siya sa kanyang tsondo. Sa malayo ay nakita niya ang kawawawa na figura ni Rodrigo sa harap ng pasukan ng gusali. Wala na siyang mamahaling ternong damit. Walang katabi na magarang kotse. Ang kanyang mamaleta at bag ng magamit ay nakakalat sa bangketa, katulad ng basura. Ang seguridad sa kanyang kahilingan ay hindi siya pinayagang pumasok. Nang makita ang kanyang kotse, nagmamadaling sumugod si Rodrigo para hadangan. Ang kanyang mukha ay nanlata. Ang mga mata ay lumubog sa pagkawasak. Sol, pahintulutan mo akong magsalita ng isang salita. Nawalan ako ng trabaho, wala na akong mapupuntahan. Hindi ka maaring maging ganito ka walang awa. Hindi lumabas ng kotse si Marisol. Bahagya lamang niyang binabaan ang salamin. Ang awa ay isang luho para sa mga tulad mong duwad. Ang iyong nararamdaman ngayon ay ang katapusan ng palabas na ikaw mismo ang nagdireksyon. Alisin ang basurang iyan bago patawagan ko ang garbage truck. Pinindot niya ang accelerator. Inilayo ang kotse sa lalaking napaluhod sa kalagitnaan ng kanyang nakakalat na gamit at pumasok sa paradahan. Sa salamin ng likod,
Nakita niya siya na nakaupo sa aspalto, napalibutan ng mga branded na damit na dating ipinagmamalaki niya habang tinitingnan siya ng may panghamak ng mga nadaraanan. Ito ang pinakamalupit na parusa ang mamuhay sa kahihiyan at kasalatan sa isang lungsod na pinangarap niyang lupigin sa anumang presyo. Ang labanan ay tapos na at ang babaeng investigador ay nagtagumpay ng ganap sa larangan ng labanan ng kanyang sariling buhay. Ang tunog ng makinang kotse ni Rodrigo ay nawala sa ingay ng gabi. Iniiwan si Marisol sa nakakakilabot na katahimikan ng loob ng kotse. Tumingin siya sa salamin ng likod kung saan ang figura ng lalaking minsan ay naging lahat ng bagay para sa kanya ay naging isang kawawa, maruming tuldok. Walang luha, walang pagsisisi, malinis na kawalan lamang. Pinindot ni Marisol ang akselerator at pumasok sa paradahan. Ganap na isinara ang pinto sa nakaraan ng malupit, ngunit kinakailangang hiwalay. Kinabukasan ng umaga, si Marisol ay nasa serbisyo sa 6:30. Sa perpektong plansa na uniforme, nagliliwanag ang mga bituin ng major sa kanyang balikat. Paulette, lumalakad siya ng matibay at tiwala, tila wala namang nangyari. Ngunit napansin ng malapit na mga katrabaho ang pagbabago sa kanyang tingin. Ito ay naging mas malalim, mas malamig, at mas tiyak. Nalubog siya sa trabaho, nagtatakas mula sa kawalan sa kanyang tsondo. Sa kanyang mesa ay nakaambas ang isang bundok ng materyales para sa isang kaso ng transnational drug trafficking na may codename X-12 at si Marisol ay nangunguna sa pangunahing pangkat ng operasyon. Ang tunay na buhay ay mas maikting kaysa sa mabababang intriga ni Rodrigo. Habang gumagawa siya nga murang maeskena ngang pangangalo niya, ang mga tunay na kriminal na may sandatang hawak ay nakpoprotekta sa kanilang nakakamatay na kalakal. Kailangan ni Marisol na mag-alay ngang buhay sa mga kagubatan sa hangganan kung saan ang linya sa pagitan ngang buhay at kamatayan ay manipis kaysa sa sinulid. Isang gabi, sa panahon ngang isang ambush sa ilalim ngang malakas na ulan, nakahiga ng walang galaw sa mga palumpong, naunawaan niya kung gaano niya pinabayaan ang kanyang sarili sa loob ngang 8 taon. Ginastos niya ang kanyang kabataan sa pagtatayo ngang isang walang laman na pugat para sa huli ay makatanggap ng malupit na pagtataksil. Ang kalungkutan ngang isang matapang na babae ay hindi ang pangangailangan ng isang balikat upang umiyak, kundi ang pagkabigla sa pagkilala kung gaano katagal niya nawalay ang kanyang sarili. Nagsimulang matuto si Marisol na ibalik ang pagmamahal sa sarili mula sa maliliit na bagay. Bumibili nga sariwang bulaklak para sa kanyang sarili, alakin na masa, alakin na, natututo nga pagluluto nga mga pagkaing nagugustuhan niya, hindi ni Rodrigo. At higit sa lahat, natututo na patawarin ang kanyang sariling naivety sa nakaraan. Ang kaso X-12 ay pumasok sa isang mapagpasyang yugto. Personal na lumahok si Marisol sa isang raid ng isang lihim na laboratorio sa isang kuweba. Ang kulok ng mga putok ay pumunit sa katahimikan. Ang isang bala ay kumalmot sa kanyang braso. Ang duho ay sumalik sa uniforme, ngunit hindi siya natitisot. Binuwag niya ang pinuno ng gang sa parehong pressure point technique na ginamit niya laban kay Rodrigo sa hotel, ngunit ang damdamin ay magkaiba. Dito ay pagpapatupad ng batas, pagprotekta sa mga tao noon ay mapait na kaparusahan sa isang bulok na kaluluwa. Matapos ang operasyon, bumalik siya sa lungsod na nakabalot ang braso at may matinding pagod. Sa pagtingin sa salamin, nakita niya ang bagong paklat sa tabi ng mga luma. Ang mapaklat na iyon ay tunay. Maaring ipagmalaki ang ito, hindi katulad ng sugat sa kaluluwa na inujukan ni Rodrigo. Ngumiti siya sa kauna-unahang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon. Naunawaan niya na wala siyang kailangan ng isang lalaki para maging buo. Siya mismo ay isang matapang na mandirigma. Nang gabing iyon, lumabas sa serbisyo. Nakita niya sa harap ngang pintuan ang isang pamilyar na figura. Ito si Andres, ang kanyang katrabaho mula sa pangkat ng operasyon, isang tahimik at maaasahang lalaki na laging naroon sa mga mapanganib na sandali. Nakatayo siya na may 2 container ng mainit na pagkain. Ang kanyang tingin ay puno ng tahimik,
tapat na pag-aalala. Mayor, kumusta ang braso? Bumili ako ng sinigang. Kumain muna kayo ng mainit bago umuwi. Sandali na tumigil si Marisol. Tumingin sa kanyang matapat na mga mata. Naunawaan niya na kahit sa malupit na mundo, laging may lugar ang init. Hindi na siya natatakot pang buksan ang kanyang puso, ngunit ngayon ay gagawin niya ito ng maingat at mulat na. Salamat, Andres. Lagi kang on time, ngumiti siya, tinanggap ang pagkain. Ang gabi-gabing hangin ay humihip. Nagdadala ng hininga ng lungsod. Sa bubong ngusali ay nakpapaypay ang watawat, at sa ibaba, sa ilalim liwanag ng poste, ang mga anino ng dalawang opisyal ay nakahiga sa sahig ng magkatabi malakas at tiwala. Ang lumang palabas ay tapos na, ngunit ang isang bago, tunay na kabanatang buhay, punong pag-asa, ay nagsisimula sa pinakasimpleng mga bagay na punit ng palakpakan ang bulwagan. Nakatayo si Marisol sa entablado ng karangalan. Sa kanyang maepaulet ay nagliliwanag ang mabituin ng bagong kataas-taasang ranggo na Lieutenant Colonel. Ang maagang pagtataguyod ay isang nararapat na gantimpala para sa Operasyong X-12. Hawak ang plaka ang karangalan, naramdaman niya ang isang kamangha-manghang katahimikan. Walang pagmamalaki, walang sakit malinis na kapayapaan lamang. Ngumiti siya sa mga katrabahong isang nagniningning, tiwala ng ngiting babaeng muling nabuhay mula sa abo. Isang hapon, naglakad si Marisol sa isang park sa Luneta, kung saan 10 taon na ang nakakaraan ay nagpangarap sila ni Rodrigo ng hinaharap. Dahan-dahan siyang naglakad, hindi iniwasang muling bisitahin ang mga alaala, kundi tinatanggap ang mga ito para matiyak na ang lumang masugat ay gumaling na. Sa unahan, sa tabing mga trash bins, nakita niya ang isang lalaki na nagtatangkilik na mabibigat na kahon para sa isang kalyekainan. Natigilan si Marisol, ito si Rodrigo. Wala na siyang magarang suit. Nakagaya siyang kulay kupas na damit pang trabaho. Ang kanyang mukha ay humina at dumilim mula sa mabigat na trabaho. Ang kanyang makamay, nakilala lamang ang panulat para sa pagpirma ng mga kontrata at mga haplos ng girlfriend, ay ngayon ay magaspang at bitak. Nagangat niya ang ulo at nagtakpo ang kanilang matigin. Natigilan si Rodrigo, nanginig ang kanyang ngalabi. Nakita niya ang isang Lieutenant Colonel ng pulis maganda, malakas, punong buhay na pakakakaibang katulad ng tuyong asawa na dati niyang kinasusuklaman. Ang pagkakaiba sa pagitan niya sa ibabang bahaging lipunan at sa kanya sa tuktok ng karera ay napakapahiyang kaya nais niyang malakpas sa lupa. Nagmadali siyang lumayo, nagpanggap na abala sa mga walang laman na bote, hindi nangahas na tumingin sa kanyang mga mata. Nakatayo si Marisol ng ilang hakbang ang layo, minamasdan ang kanyang hunching likod at wala siyang naramdamang kasayahan sa pagdurusa o put. Para sa kanya ay isang estranherong tao lamang siya, isang anino mula sa nakaraan. Naunawaan niya na ang pinakamalupit na paghihiganti ay hindi karahasan, kundi ang maliwanag at malaya na pamumuhay na pinagsisihan ng traidor sa bawat pagkakataon na makita ang iyong silueta mula sa malayo. Mabuti ka ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay tahimik katulad ng pagpalipas ng mga dahon. Natalisod si Rodrigo, ngunit hindi lumingon. Nagmumuno siya ng ilang bagay at nagmadaling itulak ang kanyang kariton papunta sa kailaliman ng park, katulad ng isang nasugatan na hayop na tumatakbo mula sa liwanag. Tumingin si Marisol sa kanyang hunching likod at huminga. Nagpatuloy siya sa kanyang lakad. Ang hangin mula sabay ay nagpapasariwa ng kanyang mukha, inialis ang huling labi ng nakaraan. Ang buhay ay makatarungan sa sariling paraan nito. Ang nahahasik ng hangin ay magaani ng bagyo, at ang matapang ay laging makakahanap ng liwanag sa dulo ng lagusan. Inilabas niya ang telepono at nakita ang mensahe ni Andres. Hinihintay niya siya sa pasukan ng park para ipagdiwang ang kanyang bagong ranggo. Isang simpleng, tapat na kagalakan ang pumuno sa kanyang puso. Papalabas ng park, naramdaman ni Marisol ang ganap na matibay na lupa sa ilalim ng kanyang mga paa.
Ang kanyang buhay sa lahat ng kabagsikan at kagandahan nito ay nagsisimula pa lamang. Ang isang babae sa pag-ibig ay maring maging naive, ngunit kapag siya ay nagmahal, siya rin ay makakayamot. Pinatunayan ni Marisol na ang mapaklat ay maaring masaktan, ngunit ang maito rin ay mga marka ng isang mandirigma. Salamat sa inyong pakikinig sa kwento ng pagbabago ng isang babaeng opisyal na humarap sa malupit na pagtataksil. Kung naging makabuluhan para sa inyo ang kwentong ito, mag-like at mag-subscribe para suportahan ang aming channel. Ang inyong suporta ang pinakamainam na motibasyon para lumihang nga bago, matinding at makatotohanang kwento. Hanggang sa susunod na video.